So, nagkakaintindihan po tayo doon. Now, tingnan po natin. Satan's favorite battlefield is not the world around you, it's the mind within you. Agree ba tayo dyan? Kung mayroon mang battle na hinaharap tayo, ang pinaka-battleground na sinasabi, yung isip natin. Hindi yung community. Because if he can capture your thoughts, he can control your direction. Kita po natin. Halimbawa po, meron pong taong nagpakalalitang general. Wala siyang ginawa, inisip kundi magsabi tungkol sa mga pakikibaka, sa mga kabundukan. Malamang sa malamang, gusto mo na rin maging sundalo. Baka mamaya, lagi mong sinasabi ay tayo ay magganito, mag-training, pumunta sa kampo. So, malamang ganun yung gagawin natin. Kasi nga, nahawaan na tayo, kumbaga. Si Satanas, ganun din pong ginagawa sa atin. Unknowingly, hindi natin alam, ginagamit na pala niya ang isip natin, ginagamit na niya yung mga nakapaligid sa atin upang dapin tayo. So, meron akong warning sa inyo. Yung warning yan. This is a warning. Nung nag-aaral ako sa PBIAS, dahil nga paborito ko yung biblical counseling, sa Bible School, isa ito sa mga pinag-aralan namin, yung mga ism na tinatawag. So, gusto ko lang kayong ilagay dito bago tayo pumunta doon sa pinaka-foundation natin na ituturo ngayon. Walang iba kundi yung the doctrine of the Bible or the doctrine of the Scriptures. So, tingnan po ninyo, what is happening in society? Everywhere we look, in media, school, entertainment, even some churches, the message is the same. Ano sabi doon? Follow your heart. Believe in yourself. Do what makes you happy. Sounds familiar? Sounds familiar? Maraming mga, dati sa trabaho ko, ito yung narinig ko, nagmahal lang naman ako. Yan. Yan. Narinig mo ba ito, Ryan? Pastor? Narinig mo to? Nagmahal lang naman ako. Yan. Sino minamahal niya? Minsan hindi kaaya-aya, hindi bagay sa kanya, or talaga namang sablay. Pero aalisin niya yon dahil nga sa salitang, yan, I follow my heart. O kaya yung titawag na believe in. It's all over in the social media. Tingnan natin, it sounds good, di ba? Sounds good. But it removes God from the center and replaces Him with man, our feelings, opinions, and desires. Doon po tayo sumasablay. Okay naman eh. Yung feel good, mahalin mo yung sarili mo, okay naman yan eh. Di ba, nauso pa nga yung I believe the children of people, the greatest love of all is to love yourself. Di ba? Dahil yan, yun, marangkada yun eh. Pero hindi eh. The greatest love of all is not that. It's not loving yourself. Yun pong katotohanan. Hindi po kayo magtatagal dito sa mundo kung magiging sobrang self-centered kayo. Kung puro ako. Dahil meron kang hindi magugustuhan. May mga bagay na darating sa buhay mo na hindi ka aya-aya. May mga tao magsasalita sa iyo ng pangit na hindi mo magugustuhan. Kung puro ka sarili, me, may hurt ka eh. Mabobroken ka. Correct? Kaya, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Diba, sabi nga, diba, kung ang tayo ay kinreate ng Diyos, sino nakakalam ng master plan natin? Kung ano yung TV na to, kinreate ng yan? Sino bang creator niyan? Si Megra ba yan? So, yan ang creator niyan. So, alam niya yung master plan niyan. Alam niya yung blueprint niyan. Alam niya kung pag nasira yan, itong kailangan palitan. Sa'yo, yung katabi mo, hindi alam kung ano sira mo. Sabi mo sa katabi mo, maswerte ka, hindi ko alam kung ano sira mo. Di ba? Sometimes, meron tayo nun. Hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng best friend mo, may sira ka.
Hindi alam, walang ibang nakakalam. Alam mo sinong nakakalam? Good news. Ang Diyos. Di ba? You can fool everybody, but you cannot fool God. Tama po? So, yan po nangyayari. Anong ibig sabihin nun? Yung it removes God from the center and replace Him with man, our feelings, opinions, and desire. Kaya sobrang kapag magiging makasarili ka na, mag-ingat ka na. Kasi baka pumasok ka sa humanism. Alam niyo po, parang papasok tayo ngayon sa Bible School. Ituturo ko po sa inyo ito. Pero papasadahan ko lang kasi ang haba ng lesson na to eh. Papasadahan ko lang. Sabi, habang ginagawa ko ito, kinakausap ko yung aking may bahay, ako ang hirap ituro nito. Sabi niya, ano ba yung conviction mo? Nilalagay talaga ng Panginoon to sa puso ko na i-warn ang church. Tama po, yan po kasi ang gawain ng church. Ang mga pastor po, ang siyang magti-take care ng flocks. Kami po yung nakakakita kung, teka, mali na yan. Teka, tama yan. Huwag ka dyan, mahuhulog ka. Kasi kung hindi namin gagawin yon, motivational speaker lang kami rito. Magpakayaman tayo! Sige! Di ba? Ganun lang, power! Yan, may gumanon pa doon. Pero hindi po ganun ang pastor. Hindi po kami ginawa ng Diyos para maging masaya ka lang. Ginawa kami ng Diyos para ilapit ka sa Diyos. Amen po? Sa mga nagpapastor ngayon, yun po yung gawain natin. Hindi po para i-confirm, i-validate yung kanilang feeling, kundi i-validate si Jesus Christ sa kanilang buhay. Amen po? So ano nga ba yung humanism? What is humanism? Humanism is a worldview and philosophy that puts human beings, their reason, desires, and achievement at the center of everything. Instead of God, it's the belief that man is the measure of all things. Yan po yung humanism. Medyo nagwo-worry po ako talaga. Kasi bilang doktor, na-i-stethoscope ko, teka, some of us, members, baka pumapasok na rito. Hindi ko sinasabing pumapasok na tayo, pero baka pumasok kayo dahil hindi nyo alam. Sabi nga diba sa Joel, diba? My people has been dead. Maraming namamatay sapagkat sa kakulangan ng kaalaman. And sometimes, the truth is, small knowledge is very dangerous. Yung akala mo, marunong ka. Yung pala napakaliit pala ng iyong karunungan. Tama? Akala mo napakagaling mo na. Yung pala, pag titingnan mo, ang layo pala ng dapat, ang dahil mo pa palang dapat matutunan. At minsan, kapag masyado tayong believe sa sarili natin, parang alam na natin lahat, talagang, sabi nga, di ba, yung kung sino pa yung mga hangal, sila pa yung mga maiingay. Kung sino itong mga marunong, sila yung mga tahimik. At alam ko pang, ayaw ko pang mangyari sa church yun. Gusto pong malaman ninyo yung katotohanan na to. Nung nasa Bible school ako, ito talaga yung threat sa humanity between God and man. Humanism. Kagaya nung nangyari dun sa Tower of Babel. Di ba? They make themselves as gods. Nag-rebel nga sila sa Diyos eh. Kasi kaya na nilang gumawa ng napakalaking tore. Kaya na nilang, hindi lang naman kasi tore yun eh. Isang lambak yun na kung saan nagsama-sama lahat ng tao. Nakagawa sila ng, sabi nga doon sa Bible, great city. At doon sa great city na yon, nagtayo sila ng tower. Sabi nila, kaya na natin. Kaya na. Kaya sabi nga ng Panginoon, ng Diyos, sabi niya, ibahin natin ang kanilang mga lingwahe. Sapagkat, hindi natin alam kung ano pang kaya nilang gawin kapag sila ay nagkakaisa. Ganun po. Yung po yung humanism. Sabi niya, it's the belief that man is the measure of all things. So, tinan po ninyo, may dalawang forma ang humanism. Una, secular humanism. It denies God's existence and believe humans can define morality, truth, and purpose without divine revelation. Walang
Kaya na ng tao, i-define lahat ng mga bagay, kahit na walang tulong ng Diyos. So yung motto nga nila ay, you don't need God to be good. Hindi ko kailangan ng Diyos para ako ay maging mabuting tao. Talaga? Baka meron sa inyong nag-iisip ng ganito, pumapasok kayo sa philosophy, sa doctrine ng humanism. Ganun kasi ang kaaway. Una niyang aanihin yung isip mo. So, ano pa yung pangalawa? Pangalawang forma ng humanism, religious or modern humanism. Ito karamihan, iba nasa church. Accept that people might have faith, but still put human experience and reason above the authority of scriptures. Parang yung scripture, pangalawang otoridad na lang yan. Parang kapag may problema, punta muna ako sa ganitong tao, sa ganito. Yung mga payo nila matters. At pag walang-wala na, saka ngayon bubuklat ng Biblia. Di ba dapat Biblia muna una natin buklatin? Kasi yun yung blueprint natin eh. Nung ginawa ka ng Panginoon, nung ginawa ka ng Diyos, yan yung iniwan ng Diyos para hindi tayo malito. Yung mga sira natin nandoon kung paano ipipix. Ando doon. Kaya pwede kang mag-self-fix. Naku, sira ko. Lord, mahilig ako matatakotin. Do not fear, for I am with you. Lord, salamat. Tama po. Kaya motto nila, follow your heart. Yung sa modern humanism or religious humanism. So, tingnan po natin. Humanism is the root of the word's brokenness. Gusto ko lang po talaga itong ipakita, para hindi po tayo malilin lang ni Satanas. Akala natin kasi, okay pa tayo. Pero yung pala, pumapasok na pala tayo dito sa humanism. Una, it dethrones God. Kasi nga siyempre, parang pangalawa na lang si Lord. Alam mo yung, pag sinabing dethrone, ito yung upuan, nakaupo si Lord. Pero sa humanism, parang ikaw ang nakaupo, si Lord nandiyan lang, tagapayo lang. Di ba? Parang, Lord, nangihina ako. Ano ba sabi mo? I can do all things. Through Him who strengthens me. Tagapayo na lang eh. Pero sinusunod mo ba? Hindi. Kasi ikaw pa rin nasusunod. Hindi pa rin ng Biblia. Hindi pa rin ang utos ng Diyos. Pangalawa, it destroys morality. So when man becomes his own standard, there is no right or wrong anymore. Alam nyo ba yun? Ang daming filosofiya ngayon. Di bali ng pagod, at di bali ng tamad, hindi naman pagod. Meron pa ako nakita gusto ko i-bash Sabi ganun, ang magagalitin daw, ang siyang tunay na nagmamahal. Talaga ba? Habang pinapanood ko yun, pumasok yung mga Bible verse na ang magagalitin, ng kaaway Parang, teka, mali Ang ganda pa ng pagkakagawa, siguro ginawa yung sa CapCut. May mga ganun-ganun pa. Isipin mo yung kung paniniwalaan mo na ang magagalitin ang siyang tunay na nagmamahal, di lahat tayo nagagalitin magagalitin na. Bakit? Sabi kasi, nakikita natin sa social media, akala natin totoo. Di natin alam, eto na pala yun. Humanism na. Kasi ang humanism, siya yung nagdidikta kung anong mali o anong tama. Tama po? O sige, babasagin ko ngayon para makita ninyo lahat. Sino to? Sigmund Freud, the father of psychology or the father of psychoanalysis. Sigmund Freud was celebrated as the father of psychoanalysis, was also a controversial figure surrounded by scandals, moral issues, both in his personal life and his theories. Ito na yung pinag-aaralan natin sa school. Bilib na bilib tayo. Kabibiliban mo si Sigmund Freud? Samantalang siya nagkagusto sa nanay niya. Sa sarili niya mismo, lagi nakatingin sa salamin. Mahal na mahal niya sarili niya. In love na in love sa sarili niya. And yet, celebrated to Pinag-aaralan sa mga campuses. Kasi ng libro Nakapagsulat. Minsan po, kung wala pong Biblia, malamang anin natin si Sigmund Freud Ito po. Una, sexual, ano ba yung mga controversial sa kanya at talagang ang daming mga, yung modern psychology ngayon na inaano siya. Sexual obsession involved in his theories. Kaya nga pinagtatanggol niya yung mga homosexualities.
Sigmund Freud, pinag-aaral natin sa universities, nagtatanggol, tawag doon, itinataas ang homosexualities, at puro sexualities talaga yung kanyang tinatapik. Use of cocaine, Sigmund Freud, nagko-cocaine, aba, ang tindi. Celebrated. Questionable ethics with patients. Hindi ko na ano yun kasi yung iba doon talaga kakaiba eh. Tawag doon, harassment, gano'n, or basta alam nyo na yon. And also rejection of God and morality. Talagang dito, pagbabasahin nyo, kasi hindi ko pwedeng ilahat-lahat eh. Kasi konti lang oras natin eh. Pero nire-reject niya ang God at yung morality. Kasi nga, siya na yung nagdidikta kung ano yung good, kung ano yung tama. Sa pamamagitan ng pag-a-analysis sa human behavior, pero kasi meron na tayong meron tayong blueprint eh. 'Di ba? Kaya nga si Richard Webster naglabas din siya ng book. Actually, isa lang ta. Gusto ko lang ipakita sa inyo na maraming tumuligsa, maraming nag-counter sa ginawa ni Sigmund Freud. So why Freud was wrong? Sin, science, and psychoanalysis. Sigmund Freud kasi hindi niya tinatawag na sin. Ang sin. Ang sinasabi niya, behavior. Ganun lang. Ganun lang yun. So, nakita niyo na yung flaws ni Sigmund Freud. Tayo, talagang tayo sa Sigmund Freud, sabi ni Sigmund Freud, ito sa Bible, hindi man lang natin may pagtanggol. Tingnan natin, modern psychologists. Tapos na tayo kay Sigmund Freud. Tingnan naman natin ang sinasabi ng modern psychologists. Yung modern psychologists ngayon, sometimes twist or redefines moral and spiritual truth. Nire-redefines the twist. Even turning positive biblical principles like encouragement, love, and correction into something negative or toxic. Nakikita niyo po. May ganun na. Dati wala namang ganun eh. Una, ano ba yung ginagawa ng mga modern psychologists ngayon? Yung tinatawag na toxic positivity. Narinig na to? Meron daw kasing toxic positivity. Sabi mo, ang galing mo. Di-define na nila, toxic positivity yan. Salita ka ng encouragement sa ganyan. Toxic positivity na pala yan. Term is now used to criticize positive encouragement, especially when say, just stay strong. Or God will make a way. Mali ka pa nun kapag sinabihan mo sila ng ganun. Pag sinabihan mo sila ng ang ganda mo, mali ka pa nun. Diba? Parang there's something strange in the neighborhood. Who you wanna call? So, sometimes false positivity ignores real pain. Totoo yan. But psychology can go too far calling faith-based hope toxic. Kasi ganito yan eh. Ako lagi yung sinasabi, laging percentage. Kapag mag-aral ka, i-achieve mo yung 100%. Pag nag-fail ka, siguro tama ka pa rin sa 80%, 90% o 70%. Pasado ka pa rin. Ganun ako. So, ganun din po tayo. Ito, tinitingnan ko rin yung percentage. Ilan ba yung mga na-depress dahil sa magandang sinabi sa kanya? Kesa dun sa sinabihan siya na ganito siya, you're not enough, hindi ka magaling, Ilan ba? Ilan ba ang tao nakakaranas ng ganito? Tama? Nag-gets niyo po ang punto. So, yan ang dinidefine ng modern psychology ngayon. Calling faith-based hope toxic. So, tinan po ninyo. Ito, nakita ko ito sa senior ni Ryan. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellence or praiseworthy, think about such things. There's no toxic here. Nakita ba kayo toxic dyan? But modern psychology, kapag yung inanong mo, ayan, toxic positivity. Ang hirap na mag-comment.
Halimbawa po ako, kayo po, pag sinabihan ko kayong magaling ka, I mean it. Yung iba, yan, love bombing yan, pastor, love bombing. Love bombing pinagsasabi mo. When you say love bombing, may intention ka, scammer ka. Pero am I scammer? Tama? Pag sinabi kong, you're beautiful, you're pretty, I mean it. Pag sinabi kong, ang galing na ginagawa mo sa ministry, I mean it. Totoo yun. Pag sinabi kong, love you all, totoo yun, mahal ko kayo. Hindi ako nagdodoble ng mukha. Ayaw kong magdoble ng mukha kasi ang hirap ng dalawang mukha. Ang hirap. Dati naranasan ko yan eh. Mas magandang iano mo na yung sarili mo. Express mo na. Para hindi ka nahihirapan, hindi ka na-stress. Tama po? Pangalawa, meron tinatawag na religious guilt or toxic shame. Ngayon, may bago na namang term. Anong tawag doon? Evangelical bully. Magpipreach ka, no? Sa pamilihan. Kayo, mga kasalanan, magsisi na kayo sa Panginoon! American bully. American bully to? Evangelical bully ka. Aso yun ah. Evangelical bully ka, pastor. Alam niyo ba sa US, may mga dinimanda dahil dyan eh. Kaya nga sobrang namin pinaglaban dito sa Valenzuela yung SOGI bill. Dahil nagkaroon na rito ng SOGI bill. Hindi niyo alamin ano. Kami mga pastor nag-rally sa nanay mismo ni Win Gatchalian. Kaya ang ginawa ni Wes ay ni binago, inamend. Mo, bawat barangay merong di ba merong women's desk. Doon naman merong LGBT desk. Sipin mo yun? Grabe. Evangelical bully. Ang hirap na. Pero what if? Kaya nga, ito yung topic natin ngayon, foundation. Kasi yung foundation natin Biblia eh. Yan na nakalagay na dyan eh. Hindi sa pastor magsasabi sa'yo na magsisi ka ng kasalanan mo. Hindi sa pastor nag-condemn sa'yo na may kasalanan ka. It's the Bible. Tama po? Tingnan po ninyo. Sa Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 7 verse 10, godly sorrows bring repentance that leads to salvation. So, kailangan pala natin yung sorrow na yan. Kailangan pala natin yung godly sorrow na yan. Para magkaroon tayo ng salvation. So, conviction is not condemnation, it's the pathway to freedom. Hindi condemnation yung conviction ha. Pathway to freedom yan. Kapag kinukonvict ka ng Panginoon, hindi ibig sabihin kinukondem ka. Ibig sabihin gusto ng Lord na makalaya ka. Tama po? Pangatlo, ginagawa ng psychologist, boundaries and self-care misuse. Nami-misuse na yung boundaries, nami-misuse na yung self-care. Modern psychology promotes protect your peace to avoid correction, but self-centered boundaries can lead to spiritual isolation. Yung mahilig mag-cut off, ayaw ko. Imbis na mapagsabihan, bablock ka sa Facebook, hindi ka napapansinin, aalis sa'yo sa community mo. Pero that leads to nami-misuse yung boundaries and ang self-care na yan eh. Nagkakaroon ka ng spiritual isolation. Sa totoo lang, kailangan natin ang isa't isa. Ako mismo pastor na ako, kailangan ko kayo. Kailangan may magsasabi sa akin, pastor, tama na yan. Totoo. Tama po? Kasi hindi ako si Superman. Hindi nga ako ang Messiah, hindi ako tagapagligtas. Hindi ako si Kristo, hindi ako namatay para sa church. Di ba? Hindi ako yung napako eh. I died to myself because of Christ. Pero hindi ako yung literal na nandoon. Tama po? So ano yung isolation na yan? Sa Proverbs 18 verse 1, sabi doon, a man who isolates himself, seek his own desire, he rage against all wise judgment. Ang galing Sino kayong psychology ang di ba? Magagaling na mga author ng book, ng mga quotes, ang makakagawa ng grabbing quotes na to. A man who isolates himself, seek his own desire. Tama ba?
Na-isolate mo sarili mo. Ano sinisik mo? Own desire daw. Tapos rage, kipag-away, nakikibattle sa lahat ng magagandang judgment, mga wise judgment. Tama po? So, spiritual isolation often leads to pride and deception. We need others to speak with wisdom into our lives. Ano pang ginagawa ng modern psychologists? Affirmation over transformation. So, the word says, affirm yourself, but the word says, be transformed. Sabi sa Romans chapter 12:2, di ba? Do not conform in this world, but be transformed by renewing of your mind. So, true identity is Christ-esteem, not self-esteem. Church, ito yung gusto kong ibigay sa puso ninyo. Christ-esteem. Sino ba naman ang gusto na ikaw ay maging valued? Di ba? Pero mas maganda yung kung ikaw ay valued dahil kay Kristo. Kasi kapag nawala yung value na yan, na inaalagaan mo, you will break down. Breakdown ka. You will say to yourself, saan ako nagkamali? Bakit ganun? Ba't ganun sila? Because you're valued so much, and that so much na yan, that valuation na yan, yan din that will cause you to break down. Amin po? So, true healing doesn't come from comforting to self, but conforming to Christ. Halimbawa po, nasunugan kami doon sa Second Avenue. Bahay namin. Yung pangalawang sunog na yun eh. Una sunog, bilang nawala pa. Nung tumayo ako doon eh. Bilang nawala yung apoy eh. Yung pangalawang sunog, malayo kami sa bahay eh. Nakikita na, susunog na lugar eh. Pero mong ginawa namin, kumain kami sa restaurant. Habang dumadaan yung mga... Bakit? Bakit ganun? Kasi, ano man mangyari, alam namin, nandiyan si Lord. Ang hirap ng mga bagay na pinanghawakan mo ngayon, paano pag nawala yan? Kaya mo. Kaya mo. Paano pag nawala yan? Pero, kung ikaw ay na kay Kristo, di ba? Makakaya mo. Amen? True healing doesn't come from comforting self, but conforming to Christ. You have to conform to Christ in order for you to heal. Ephesians chapter 4 verse 15, instead speaking the truth in love, he will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Isasabi rito, kapag ikaw ay nag-speak ng truth in love, talagang may pagmamahal, sabi ko na mag-grow ka. Mag-grow ka sa body, mag-grow ka kay Christ. Pag sa'yo mag-grow, may-heal ka. May-heal ka. Amin po. So, balik tayo ngayon sa humanism. It destroys morality and humanism, the root of words brokenness. Sa C, it breaks families. So, yung marriage is redefined. Humanism, di ba? Nagmahal lang naman kami. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa rice cooker. Ang sama ng loob ko dun. Hindi kami naimbitahan sa kasal nila. May dala pa naman akong regalo, yung cord ng rice cooker. Di ba? Nare-redefine na yung marriage. Pinagpapakasal sa aso. Aso? What? The dog? What's happened? Ano nangyayari? Humanism. Thus, parenting is confused. Nowadays, sa mga European, ang mga anak ang mas matatapang pa kaysa sa mga magulang. Kasi kapag na-scold, napalo, tatawag lang ng 911. Padadampot yung magulang. Tapos kukunin yung anak dun sa bahay, ililipat sa kanilang mga center. Ganun na. Kaya ang hirap magpalaki ng anak. Buti sa Pilipinas tayo, mapapalaki mo pa yung anak mo ng tama. Doon ang hirap magpalaki ng anak.
authority is rejected. Hindi na umaano sa authority. For example ako, I never been a Marcos loyalties. Pero ngayon, inaano ko siya eh. Sinusuportahan ko siya. Kasi siya ang presidente natin. Ganun lang po yun. Kasi dadagdag ko pa ba yung alalahanin ko? Pero galit ako sa corruption. Galit ako. Gusto ko makulong silang lahat. At kahit madamay si Marcos, okay lang. Kung madamay siya. Pero hanggat di pa siya nadadamay, di ba? Hanggat siya pa rin ang presidente, ire-respect ko siya. Susuportahan ko siya. Alam niyo ba ang problema na sa atin ngayon? Hindi na tayo halos nagre-respect ng authority na meron sa atin. Gawin yung kultura yun. Halimbawa po si Ryan, papalaki ka ng anak. Kapag nakita ng anak mo na hindi ka nagre-respect sa authority ng higher sa'yo, makikita mo yung anak mo magiging unrespectful din sa'yo. What comes around, goes around. Around the round. Totoo po yun. Kaya kung gusto mong maging maayos ang pamilya, maglagay ka ng kultura. Example, kaming dalawa ni Eva. Hindi kami nakita ni Samuel na nag-away. Siya pa nga nang-away. Hindi. Kasi never kami mag-away sa pera. Yan ang pinagkasundo namin ng asawa kami. Ma, kahit maghirap tayo, wag na wag tayong mag-away sa pera. Kahit na maging bilyonaryo tayo, wag na wag tayong mag-away sa pera. Yeah. Totoo po yan. Kasi makakalakihan nyo yun eh. Nung habang gumagawa ko ng mensahe na to, naghuhugas ng pinggan si Eva, tumayo ako ng ganun. O, ba't ka tumayo pa? May sasabihin ko sa akin, wala. Siguro naging kultura ko eh. Kasi nung tatrabaho ako, ayaw ko ng sobrang, sumasakit kasi yung mata ko kapag masyadong babad sa computer. At tumatayo ako. From time to time, tumatayo ako. Kahit ngayon wala na ako sa company, ginagawa ko pa din eh. Ano sinasabi ko? Gumawa na kayo ng magandang kultura sa inyo. Sanayin na ninyo. Wag kayong masalay sa puro negativity. Magiging negative ang buhay ninyo. Tama po? And it breeds pride in self-idolatry. Social media culture glorifies self rather than the Savior. Nakita nyo ba yan sa social media? Sa TikTok, Facebook, di ba? Kaya nauso yung selfish. selfish. Di ba? Puro tayo. Tayo magaling. Ako, nag-selfie rin naman ako, madalas. Pero, alam ko yung boundaries ko. Pag in times na hindi na ako maging. Kaya nga may mga Bible verse akong inaano. Kasi, di ba, flex ka ng sarili mo, flex ka pa. Mama, di ba? Ano ba yung POV? Point of view. Ano yun? Yung point mo? Yung POV ni Lord. Na POV mo ba? POV, point of view of the Bible. Na ibigay mo ba? Why it is so much kung anong naiisip mo? You think people matter? I mean, pinapasin ba talaga yan ng ibang tao? Tingin nyo? Pero pag si Lord, ang pinipoob nyo, papasinin ka ni Lord. Tama? Kikita ko, ilan likes eh. Pero kay Lord, isang likes lang, anghel lang. Oh, mga anghel, likes niyan. Spiritual likes, Dami nun. Yeah. And also, it removes purpose and meaning. People end up chasing pleasures, fame, and success, yet remain unfulfilled. Yan yung mga nandito ngayon. Kaya mas nauuso na ngayon yung mga nagpe-flex na kanilang mga pera. Puro pera. Pero anong purpose? Yumaman lang. Ano ba talaga ang true purpose? The purpose of man is to glorify God according to the Bible. Ba't ka sinilang?
glorify God. Ba't ka nandito? To glorify God. General yun, hindi lang para sa mga anak ng Diyos. Tama? Minsan, basa-basa din. Sabihin sa tabi mo, basa-basa din ng Biblia, ha? Sa tempo ninyo, when society is morally sick and spiritual blind, what now? Ano ngayon? Kaya nga nakaraan, tinanong ko si Pastor Noel. Ito kasi, psycho to eh. Nakikita ko, lagi may kutsilyo eh. Psychology yan eh. Sabi ko sa kanya, pagdating doon sa toxic positivity, Pastor, wala akong nakita na binigyan mo ng magagandang mga salita na na-depress at nag-suicide. Pero marami akong nakita na nabully, na bigyan ng mga pangit na salita ang nag-depress at nag-suicide. Pero, di-define ng modern psychology yan. Na yan ang term. Kapag sinabihan ka ng maayos, maganda, ay, toxic positive. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta eh. Tama? Kaya, ano na ngayon? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta eh. Pastor, ang gagawin natin eh. Parang depende sa kausap mo kung anong gusto niyang marinig eh. Pero sila may nagbigay. So, the moral decay in society calls us to return to the foundation of God's Word. Naghahanap ka ng mga motivational, nasa God's Word lahat yan. Naghahanap ka ng mag-i-uplift sa'yo, nasa God's Word lahat yan. Naghahanap ka para mahil ka, nasa God's Word lahat yan. Gets ko naman, may mga ano, tag doon, diagnose, no? At nagpipil talaga sila, may kakilala talaga nun. And even a family member, close in my heart, talagang ganun din siya. Gets ko yun. May mga ganun talaga na kailangan silang magganon. Pero Diyos por santo, Diyos kumiyo naman. Kung sa kanila, ganun yung kanilang ano, wag mo naman, ikaw hindi ka naman diagnose, wag mo naman akuin yung karakter nila, yung pananaw nila, yung negativity nila. Kukunin mo at aariin mong sayo din. Tama po. Ang problema, nakikisakay eh. Agay pag-usapan ngayon, si Emmanuel, di ba? Oo, totoo yun. Just be kind. Pero lahat ngayon parang naging, you don't validate me. Ganun na mga sinya. Yun ang mga talakayan ngayon. Di ba? Sa kanila, para sa kanila yun, hindi para sa'yo. Dapat meron kang, alam mo yung status mo. Tama? At wag mo silang bibigyan ng pagkakataon na sila ay ma-misunderstood. Kasi ganun talaga. Yung talagang nagpipil pa yun eh. Kailangan niya na yun. Medical na yun. Pero hindi ibig sabihin na malapit ako sa kanya, ganoon na rin ako lagi mag-isip. Lagi akong parang emo, lagi akong hindi. Sa kanya lang yun. Pero ako, iintindihin ko siya, mamahalin ko siya. Mahal ko yun eh, tao na yun eh. Nagigis niyo pa? Kaya for example, si Iman, di ba? Yung narinig ko nakita ko yung video ng interview ni kapuso mo Jessica Su kay Kim Atienza. Sakit. Diagnose kasi siya eh. Meron talaga siyang pero sakit na sakit talaga siya. Sabi niya, may cancer, walang problema, pero yung sakit na talaga, sobrang sakit. Tama po. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng buong Pilipinas, ganun din, di ba? May mga buhay din kayo, may mga karakter kayo. Ang kaya lang natin gawin, unawain sila. Kaya natin mahalin sila. Mamahalin natin sila. So, ano na ngayon? So, dito tayo papasok ngayon, the doctrine of scriptures. Kailang oras na ba ako? Ha? Hindi, si-series ko to. Ito yung first point lang ang ibibigay ko sa inyo. Pero si-series ko ito yung doctrine of scripture. So, God's living cure for a broken humanity. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scripture is breathed out by God
and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So anong objective natin dito? To understand the doctrine of Scripture, that the Bible truly is, and how it serves as God's ultimate cure for human sins, moral decay, and spiritual confusion. Diba? Bakit? Kasi yung Bible, diyan niya pinakikilala si Jesus Christ. Diyan niya sinasabi yung lahat ng mga dapat nating gawin upang ang kasalanan natin, yung mga moral decay na yan, yung spiritual confusion na yan, lahat yan, ando doon lahat. Kaya nga dapat, lagi-lagi tayo, makita natin na yung Bible na napakahalagang bagay sa buhay natin. Amen po? It aims to lead believers to trust, obey, and build their lives upon the authority of God's Word. So una, the divine inspiration of Scripture. Anong divine inspiration of Scriptures na to? So, God's words, not man's idea. The power that transforms lives. Amen po? Pagkita natin yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. Sa una, all Scripture is breathed out by God. So, anong truth niyan? Truth number 1, the Bible is not merely written by men, but by men moved by the Holy Spirit. Kita natin yun sa 2 Peter chapter 1, verse 21. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as were carried along by the Holy Spirit. So, ang Biblia pala natin, ang Biblia natin ito, ay isinulat ng mga puspos ng banal na Espiritu. Galing mismo sa Diyos, kaya nila naisulat yun. Amen? So, una, it's a divine origin, not human wisdom. Ang Diyos ang naggawa niyang Biblia. Hindi wisdom ng tao. Hindi yung morality ng tao. Kundi mismo ang Diyos talaga ang naglagay. So, the Bible is not man's religious thoughts about God. It is God's own revelation to man. Hindi ito yung, siguro may nakita akong malaking bato. Ito siguro ang Diyos. Papangalan ko itong matibay na bato na Diyos. Hindi ganun eh. Kasi minsan ganun tayo eh. Kundi ang Diyos ang nagpakilala sa man sa pamagitan ng mga scriptures. Sabi ni Louis Berkhof, so may dalawang libro ang systematic theology na ginagamit namin sa Bible School. Kay Grudem at saka kay Louis Berkhof. I-run through ko na rin sa inyo para maintindihan natin. Para tayo ng Bible School dito Louis Berkhof, sabi ni Louis Berkhof sa Systematic Theology, page 148, inspiration is that supernatural influence of the Holy Spirit on the writers of Scripture, whereby their writings are given divine authority and truthfulness. So yung Bible pala is a supernatural influence of the Holy Spirit. Kaya nandoon yung divine authority and truthfulness. Divine authority. Makapangyarihan. Pag sinabing divine, Diyos. Deity of God na doon. So, yung Bible, wala kang makikitang kasinungalingan dyan. Wala yung ititwist para ang tao yung maniwala, kundi it is what it is. Kung anong sinabi ng Diyos, yun. Kaya nga yung verbal plenary inspiration niya, every word is inspired. Lahat, bawat word niyan, inspired niyan. All parts of Scripture equally inspired. Wala yung mas okay yung Revelation, mahina ang Genesis. Hindi. Dahil hindi mo maiunawaan ang Revelation kung hindi mo nabasa ang Genesis. Maniwala po kayo sa akin. Hindi mo maunawaan ang Genesis kung hindi mo mababasa ang Revelation. Lahat yan equally. Wala diyang mas mataas, wala diyang mas mababa. Kaya nga sa Bible School, ang sabi namin, merong mga minor prophets and major prophets. Lang naman, tinaitilan. So, sino mga major prophets ito? Sino mga minor prophets ito? Pero nung pinag-aaralan namin sa Biblia, sabi namin, is there such thing as minor or major? Di ba lahat naman sila kinakausap ng Diyos? Alam mo bakit ginawa nila? Kasi yung iba, nagsulat konti lang. Yung iba mas malaki kaya si major prophet, si Moses. Ang dami niyang naisulat. Pero in terms of being in the title of prophets,
They are all equal. Amen po. So sabi ni Louis Berkhow uli, the Spirit guide even the choice of words without suppressing the individuality of the writers. Kahit galit ako ngayon, pero dahil ang banal na Espiritu na sa akin, pag naisulat ko yan, mawawala yung kung ano yung influence ko, kung ano yung ugali ko at that time, kung ano yung feeling ko at that time, mawawala yun habang nagsusulat ako noon. Sabi niya, Spirit guide even the choice of words without suppressing the individuality of the writers. Sabi ni Wayne Grudem, ito naman, isa sa book din na inaaral namin sa Bible School sa Systematic Theology ni Wayne Grudem. Actually, mas maraming may gusto kay Wayne Grudem. Si Berkhow kasi masyadong, yung mga salita na doon talagang babalingoy-ngoyin ka. Pero sa Wayne Grudem, para siyang Nokia, user-friendly. Maiintindihan mo. Sabi niya, every word of Scripture is exactly as God's wanted it to be. The Bible is fully the Word of God and fully the words of human authors. So meron tinatawag na collaboration. Ginamit ang tao para maisulat. Inspired by the Holy Spirit. And also, the Scripture authority rests on its author. So ang Bible, pag titignan mo siya, akala mo aklat lang, pero merong otoridad dyan. Pag sinabing otoridad, sabi nga ng Greek word na theopneustos, God-breathed. So what God-breathed carries life, power, and truth. Yung mga hiningahan ng Diyos, meron yung power, merong truth, merong buhay doon. Kaya pag titignan mo yung Bible, huwag mong tingnan siya na parang mga salita lang. Tingnan mo siya na may kapangyarihan doon, merong katotohanan doon at merong buhay doon. Kaya yung si Eva, kapag nag-ano yun, ang galing. Parang nabubuhayan siya. Ang galing ng pagkakasabi rito. Alam niyo bang napakaganda, napakasarap magbasa ng Biblia? Lalo na kapag may problema ka. And also the truth number 2, it is infallible. Pag sinabing infallible, without error. Sa mga debate o sa mga Bible scholar, ito maririnig ninyo, the Bible is infallible. The Bible is inerrant. So ngayon pa lang, tinan nyo na, para alam nyo na. Para pwede na kayo magsabi ng ganyan, parang nag-scholar din to Bible scholar din tong santo O anong masasabi sa Bible? It is infallible and is inerrant. Pag sinabing infallible, without error. Pangalawa, inerrant, ibig sabihin, complete and true. Completely true. Because God is perfect, His word is without error. Sabi uli ni Berkhow, sabi niya, the Spirit works of inspiration extend to the very words, rendering Scripture infallible in all it teaches. Amin po. Sabi ni Wayne Grudem, the Bible always tells the truth concerning everything it talks about. Always, sabi nun, always tells the truth. So, since Scriptures originates from God, not man, it stands above every philosophy, trends, or ideology, including humanism. Mas mataas siya kaysa sa psychology of man. Mas mataas siya kaysa sa ibang ideology. Mas mataas siya kaysa sa philosophy. Dapat ganun siya tingnan. Dapat doon tayo mananahan. Ganun mo dapat siya tingnan ang Bible. Ganun mo dapat pahalagahan ang Bible. Akala mo parang wala lang, magbabasa ka lang. Hindi. Andiyan dyan ang hininga ng Diyos. Tinan po niyo sa Psalms 19, verse 7 to 8. Dito ako magtatapos. The precepts of the Lord are right. Ang precept of the Lord ay tama. Giving joy to the heart. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, magkakaroon ka ng joy. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Ganun pala yun. Di ba? May mga ganun kayo Pati ko siya maintindihan. Tapos nakita nyo sa Biblia, ganun pala siya. Sa 9, the fear of the Lord is pure. Ano ba tapos nauna pa yung 8 pala. Sa 7 muna tayo.
Mali ako ng ang kata. The law of the Lord is perfect, refreshing to the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Refreshing to the soul. Perfect siya. Kung anong lahat nakasulat dun, perfect siya. Refreshing to the soul. Trustworthy, making wise, simple. Sa 9, the law of the Lord is perfect, refreshing. 9 tayo. Sabay 9 dito. Yan. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Amen po. Dito po ako magtatapos. When the church stands on inspired word, she stands on unshakable rock of God's truth. Sabi sa Bible, bahirap na hirap ka na. I'll never leave you nor forsake you. Hindi ba comforting yun? Hirap na hirap ka? Problema ka? Madalas, ako, nakukomfort ako pag ganun lahat, pag naalala ko yun. Kapag dumadaan kami sa lambak ng puro problema, sabi ni Lord, I will be with you. Comforting yun. Hindi mo alam yung future mo. Parang hindi mo alam kung bukas, makakaya mo pa. Diba? Sabi ni Lord, I will be with you. Meron pa isa eh. I will never leave you. Meron pa isa, nor forsake you. Amen po? Sige po, tumayo po tayong lahat. Na-bless ba kayo? Amen. Na-enlighten ba kayo? Yan. Ayun na kayo, naging parang Bible school tayo ngayon. Pero kasi, talaga nakumbik ako na, sinasabi sa akin na, ibigay mo, kasi ikaw lang nakakaalam ng humanism, alam ba nila yan? Ibigay mo sa kanila. So, ngayon, tandaan po ninyo, ang Bible, dapat madalas natin talaga siyang tingnan basahin. Kasi nandiyan na lahat ng kailangan natin. Foundation, duwan kami, Panginoon, sa series, Panginoon, na Bible naman po ang pag-aaral namin as the foundation, the authority, the final authority, Panginoon. At sa susunod, Panginoon, papasok din po kami sa Spirit, and so forth and so on. Lord, alam ko, Panginoon, ito, Panginoon, ay ilinagay ninyo, Panginoon, upang mas lalong maintindihan namin na hindi lang kami rito, Panginoon, mag-aaral, kundi matransform kami, Panginoon. Makita namin, Panginoon, kung kaano kahalaga, Panginoon, ang Biblia, Panginoon, na galing po sa inyo. Lord, maraming salamat po. Basbasan niyo po ang bawat isa, i-empower niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Sige po.